hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin, ganito, ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Yeah, well, yun lang naman yung hinihingi. Ma'am, final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman. You know, with what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Attorney Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po, ma'am, sa mga congressmen po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan. Kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressmen so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. Diba? So, yun. So, I think kailangan natin magpahinga lahat because it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi nandito kayo ngayon. Yes. From Batasan to St. Luke's here. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo,